Isang matinding pagdududa ang bumalot sa akin. Nagising ako ng bigla. Sa dilim, mayroong nakapasok sa kalopluban ng aking katawan. Ito ay isang pakiramdam na hindi ko pa naranasan. Sakit at kakaibang sarap ang sabay na dumating. Isang maliit na tunok ang lumabas mula sa akin. Sinubukan kong pigilan, ngunit hindi ko kaya. Mula sa itaas, isang mahinang boses ang narinig ko, boses ang lalaki. Mahal. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Siya ang aking bayaw. Si Mang Tonyo. Ang asawa ang aking ate, ang taong akala niya ay ang aking ate, kailangan kong magsalita, ngunit ang aking katawan, nananlamig sa loob ang 1.5 taon pagkatapos ang aking diborsyo, ay nagigising. Dahan-dahan nang gumalaw ang aking bayaw, at ako'y napanganga na lamang habang tinatanggap ang ipinagbabawal na sandaling ito. Hindi ito dapat mangyari, paulit-ulit kong sinasabi sa aking isip, ngunit tapat na tumugon ang aking katawan, at nang gabing iyon, naranasan ko ang isang sandali na hindi ko pa nararamdaman kailanman sa aking buhay. Kung susuportahan ninyo ang aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mas mabilis ninyong maririnig ang mga bagong totoong kwento mula sa Twilight Express. Kaya, simulan na natin ang kwento ngayon. Isang Sabado ngang gabi, nakatayo ako sa harap ng bahay ng aking ate sa Quezon City. Ako, isang 34 taong gulang na fashion buyer, ay nakatuon lamang sa trabaho sa loob ng 1.5 taon pagkatapos ng aking diborsyo. Gusto kong tanggihan ang imbitasyon ng aking aide para sa housewarming party, ngunit hindi ko ito maaring iwasan ng matagal, knock-doorbell ako. Ang aking aide, si Ate Nena, na 36 taong gulang, ay nagbukas ng pinto na nakasuot ng apron. Pagpasok ko sa sala, nakita ko si Kuya Tonyo, ang aking bayaw, na bumababa mula sa ikalawang palapag. Siya, isang 40 taong gulang na arkitekto, ay kilala ko mula pa noong kolehiyo. Ang kanyang kulay abong buhok ay nagpapatingkat sa kanyang pagiging sopistikado. Matagal na tayong hindi nakita, hipak, sabi niya. Magandang gabi, Kuya Tonyo, sagot ko. Mabilis na tumibok ang aking puso. Matagal na akong napapansin si Kuya Tonyo, ngunit dahil asawa siya ng aking ate, tinatrato ko lang siya bilang isang kaibigan. Umupo kami sa hapagkainan at kumain ng hapunan. Ang steak na niluto ni ate at ang red wine na ibinuhos ni Kuya Tonyo. Sa aming pag-usap, naramdaman ko na may problema sa pagitan ng mag-asawang ito. Halos hindi sila nagkatinginan. Binuksan ang ikalawang bote ng alak. Mas mabilis na umiinom si Kuya Tonyo kaysa karaniwan. Hipak, kaya mo pa bang uminom? Tanong niya. Opo. Nang mabuksan ang ikatlong bote, namula ang muka ni Kuya Tonyo. Nagsimula rin siyang magsalita ng pasuray-suray. Biglang tumunog ang telepono ni Ate Nena. May emergency email mula sa isang kliyente sa US. Kailangan kong magtrabaho sa ikalawang palapag. Kailangan itong gawin ngayon dahil sa time difference. Umakyat si Ate Nena sa ikalawang palapag. Kami lang ni Kuya Tonyo ang natira. Nena, sa tingin ko lasing na ako, sabi ni Kuya Tonyo habang sumasandal sa sofa. Nagsimula na siyang ipikit ang kanyang mata. Ayos ka lang po, Kuya Tonyo? Tanong ko. Oh, saglit lang. Ipipikit ko lang ang mga mata ko. Bigla siyang humiga sa sofa na parang babaksak. Mukhang nakatulog agad siya. Narinig ko ang regular niyang pahinga. Nahihilo rin ako. Sa tingin ko, marami akong nainom na alak. May ilaw pa rin sa opisina ng aking ate sa ikalawang palapag. Madalas itong mangyari hanggang madaling araw kapag may trabaho sa ibang bansa. Sa tingin ko, sobrang lalim ng tulog ni Kuya Tonyo para gisingin siya. Nagpunta ako sa guest room sa unang palapag. Ito ay isang silid sa tabi ng pasilyo malapit sa sala. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Nakita ko ang isang malinis na kama. Tinanggal ko ang aking sweater at maong, at humiga sa kumot na nakasuot lamang ng panloop. May mahinang amoy mula sa unan. Pumikit ako. Dahil sa alak, mabilis akong nakatulog. Ito ay isang malalim at mabigat na tulog. Gaano katagal ang lumipas? Nagising si Kuya Tonyo sa sofa sa sala. Balisa siya. Nahihilo siya sa alak.
Nahirapan siyang idilat ang kanyang mamata. Kailangan kong matulog sa kama, bulong niya, at tumayo siyang paika-ika. Malabo siyang nag-isip na kailangan niyang umakyat sa ikalawang palapag, ngunit napakalayo ng hagdan para sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mahinang ilaw mula sa pasilyo sa tabi niya, bahagyang nakabukas ang pinto ng guest room. Nena ba ang natutulog dito? Nalito siya sa pakalasing. Akala niya, ang kanyang asawa, na karaniwang natutulog sa ikalawang palapag, ay natulog na sa unang palapag ngayon. Nagpunta siya sa silid na iyon na paika-ika. Mas malapit kasi ito kaysa sa hagdan. Maingat niyang binuksan ang pinto. Sa dilim, malabo niyang nakita ang isang natutulog na tao. Nena nga talaga. Inihagis niya ang kanyang damit sa upuan. At maingat siyang humiga sa kama. Naramdaman niya ang mainit na init ng katawan. Akala niya, ito ang unang beses na nakahiga siya sa parehong kama kasama ang kanyang asawa pagkatapos ang kanyang business trip. Dahil sa pakalasing, hindi niya napansin ang pagkakaiba ng oy at nihugis ng katawan. Samantala, sa opisina sa ikalawang palapag, nakaupo si Ate Nena sa harap ng komputer. Lumalawak ang kanyang video conference sa kanyang kliyente sa US. Paano kung baguhin natin ang bahaging ito? Hindi. Sa tingin ko, kailangan itong gawin mula sa simula. Maraming pagbabago ang kailangan. Lumipas ang hating gabi at naging 1 gram umaga. Nakatuon pa rin si Ate Nena sa kanyang trabaho. Sa guest room, ako ay mahimbing na natutulog. Sa isang malabong kamalayan, naramdaman ko ang paglubok ng kama. Panaginip ba ito? Mayroong nakahiga sa tabi ko, ngunit ako ay lubos na lasing sa alak. Naramdaman ko ang isang mainit na init. Binalot ng isang braso ang aking baywang. Isang malaking kamay ang dahan-dahang humawak sa aking tiyan. Ako ay mahimbing pa rin na natutulog. Sa kanyang balisa na estado, naniniwala si Kuya Tonyo na yakap niya ang kanyang asawa. Isang linggo na rin mula nang huli silang makasama. Lumapit pa siya. Dumampi ang kanyang labi sa aking balikat. Umakyat ito sa aking lig at dumampi sa aking tenga. Nagsimulang tumugon ang aking katawan ng unti-unti. Para bang nagigising ang mga pakiramdam na natulog sa loob ng 1.5 taon, mas naging matapang ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan at maingat. Lasing pa rin si Kuya Tonyo. Mahal, narinig ko ang mahinang bulong. Ang aking kamalayan ay nasa malalim pa rin natulog. Para akong nananaginip ng totoo. Ibinangon ako ni Kuya Tonyo. At umakyat siya sa ibabaw ko. Dumampi ang kanyang labi sa aking labi. Walang malay akong tumugon din. Hinawakan ng kanyang kamay ang aking katawan. Sa kanyang pagkalasing, akala ni Kuya Tonyo ay kasama niya ang kanyang asawa. Lumipas ang oras. At sa wakas, dumating ang sandali, isang matinding pakiramdam ang pumasok sa aking katawan. Idinilat ko ang aking mga mata. Sa dilim, mayroong nakapasok sa kalobloban ko. Ito ay isang pakiramdam na hindi ko pa naranasan. Isang maliit na tunog ang lumabas mula sa akin. Mula sa itaas, isang mahinang boses ang narinig ko. Mahal. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Siya ang aking bayaw. Akala niya ako ang ate ko. Kailangan kong magsalita. Ngunit ang aking katawan, na nanlamig sa loob ng 1.5 taon, ay nagigising. Nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan ang aking bayaw, malalim at maingat, nagsimulang mawala ang sakit. Sa halip, ibang pakiramdam ang dumating. Para bang sumabog ang napinipigilan kong emosyon. Nagsimulang tumugon ng tapat ang aking katawan. Hindi ito dapat mangyari. Si Kuya Tonyo siya. Paulit-ulit kong sinasabi sa aking isip, ngunit gumagalaw ang aking katawan nang walang kinalaman sa aking kalooban. Nangatok ang aking balakang at naging mabilis ang aking pahinga. Lalong lumalim ang paggalaw ni Kuya Tonyo. Naniniwala pa rin siya, sa kanyang pagkalasing, nakasama niya ang kanyang asawa. Sinubukan kong pigilan ang mga ungol, ngunit patuloy itong lumabas. Lalong lumalim ang paggalaw ni Kuya Tonyo, nawala ang pakiramdam ng oras. Naramdaman ko lamang na mayroong umaakyat mula sa kaloob-looban ng aking katawan.
Ito ay isang pakiramdam na hindi ko pa naranasan kailanman sa aking buhay. Mas bumilis si Kuya Tonyo. Naging mabilis ang kanyang pahinga at bumaba ang pawis sa kanya. Ah, hindi ko ito mapigilan. At dumating ang sandaling iyon. Isang matinding pakiramdam na bumalot sa buong katawan ko. Mukhang kasabay ni Kuya Tonyo ang parehong sandali. Mahina siyang humihinga sa ibabaw ko. At dahan-dahan siyang humiga sa tabi ko. Yakap niya pa rin ako. Mahal kita. Good night. Narinig ko ang bulong. At ang kanyang pahinga ay unti-unti nang naging regular. Mukhang nakatulog na naman siya. Nakabukas ang aking mamata sa dilim. Anong nangyari? Ngunit ang pakiramdam ng aking katawan ay malinaw pa rin. Ang mabakas na naiwan sa aking katawan, ang mahaplos na nakaukit sa aking balat, ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Lahat ay toto. Kakakuya Tonyo ko lang, lumabas ang maluha. Naramdaman ko ang pagkakasala. Ngunit sa parehong oras, nakakahiya man sabihin, basa pa rin ang aking katawan. Sa ikalawang palapag, nagtatrabaho pa rin ang aking ate. Lampas na ang tigang madaling araw. Nagsisimulang magliwanag sa labas ng bintana, malapit na ang umaga. At malalantat ang katotohanan, pakiramdam ko, guguho ang lahat. Alas 6 umaga, pumasok ang mahinang sikat ng araw sa bintana. Nakatitig lang ako sa kisame ng walang tulog, mahimbing pa rin ang tulog ni Kuya Tonyo sa tabi ko. Mukhang mahimbing talaga ang tulog niya dahil sa alak. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking ulo, nakita ko ang mukha ni Kuya Tonyo, mukhang malumanay ang kanyang natutulog na mukha, bakit siya pa? Sumakit ang aking dibdib. Kailangan kong lumabas ang silid bago siya magising. Ngunit ang kanyang braso ay nakayakap pa rin sa aking baywang. Sinubukan kong dahan-dahang alisin ang kanyang braso. Sa sandaling iyon, idinilat ni Kuya Tonyo ang kanyang mamata. Para bang huminto ang oras. Tinitigan niya ako ng antok. Sa simula, malabo ang kanyang paningin, ngunit unti-unting luminaw ang aking mukha sa kanyang paningin. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumaki ang kanyang mga mata at bumuka ang kanyang bibig. Nena, nanginginig ang kanyang boses. Agad na bumangon si Kuya Tonyo. Tiningnan niya ang kumot at ang kanyang sarili at ako. Namutla ang kanyang muha. Anong? Hindi siya makapagsalita. Hinawakan niya ang kanyang ulo at umupo sa duloeng kama. Bumangon din ako at umupo. Tinakpan ko ang aking katawan ng kumot at sinabing, pasensya na po. Hindi ko po alam. Paano nangyari ang ganito? Dali-dali siyang nagsimulang magbihis. Nangangatal ang kanyang nga kamay kaya nahihirapan siyang isara ang nga butones. Nagmadali rin akong magbihis. Sumasakit ang aking katawan. Dito pala ang guest room, bulong ni Kuya Tonyo habang tinitingnan ang silid. Sa tingin ko, nakatulog ako sa sofa. Lasing ako kaya hindi ko maalala. Ako rin, akala ko panaginip lang. Nainom ka ba ng marami kaya ka nagising? Dahan-dahang tanong ni Kuya Tonyo. Opo, nangingibabawa ang katahimikan. Hindi namin mahanap ang susunod na sasabihin. Hindi dapat malaman ni Ate Nena? Mariing sabi ni Kuya Tonyo. Opo, siyempre. Kung malaman ni Ate, aksidente ito. Lasing din ako kaya nakamali ako ng silid, sabi ni Kuya Tonyo na parang kinukumbinsi ang sarili. Tumango rin ako. Gusto kong maniwala doon. Lalabas na po ako pagkatapos kong maligo. Lumabas ako ng silid. Tahimik ang pasilyo. Sarado ang pinto ng opisina ni Ate sa ikalawang palapag. Nagpunta ako sa banyo. Tiningnan ko ang salamin. Kahabag-habag ang aking itsura. Magulo ang buhok, pulang mata, at pulang marka sa lig. Nagsasabon ako ng malamig na tubig sa aking mukha, ngunit hindi nawala ang init sa aking puso. Paglabas ko ng sala, nakita ko si Kuya Tonyo na nakaupo sa sofa. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, narinig ko ang mga yabak mula sa ikalawang palapag. Bumababa si Ate Nena sa hagdan. Nagulat kami at lumayo sa isa't isa. Gising na kayo, sabi ni Ate Nena habang bumaba. Mukhang pagod siya. Ate, nagtrabaho ka ba buong gabi? Oo.
Halos hindi ako natulog. Kuya, natulog ka sa sofa? Oh, marami akong nainom, malabong sabi ni Kuya Tonyo. Nena, kakain ka ba ngang almusal bago ka umalis? Hindi. May importanteng bagay akong naisip kaya kailangan kong umalis. Nagmamadali akong inayos ang aking gamit. Hatid ako ni Ate Nena sa labas. Yinakap niya ako. Parang napunit ang puso ko. Dadalaw ka madalas? Opo. Ate. Sumakay ako sa kotse. Pinaandar ko at umalis. Sa layong 100 metro. Nakita ko si ate na kumakaway. Lalong lumayo ang bahay naking 8. At sumabog ang mga luha na pinipigilan ko. Umiyak ako habang hawak ang manibela. Dumating ako sa bahay. Naligo ako. Nilinisan ko ang buong katawan ko ngang mainit na tubig. Ngunit nanatili ang pakiramdam. Humiga ako sa kama. Pagod ako ngunit hindi ako makatulog. Kapag ipinipikit ko ang aking mamata, bumabalik ang gabing iyon, tumunok ang aking telepono, si Ate iyon. Nena, nakauwi ka ba ng maayos? Oh, masaya ba ang gabing iyon? Magkita tayo madalas. Sumakit ang aking dibdib. Walang alam ang ate ko. Oh, ate. Magpahinga ka rin. Pinatay ko ang telepono at tumingin sa kisame. Ate, pasensya na. Lumipas ang 1 linggo. Sa panahong iyon, nakatuon lang ako sa trabaho. Patuloy akong gumagalaw. Ayaw kong bigyan ang sarili kong pagkakataon na mag-isip. Ngunit kapag dumating ang gabi, hindi maiwasang bumalik ang maalaala ng gabing iyon. Ang mainit na labi ni Kuya Tonyo, ang kanyang malalaking kamay, ang kanyang malalim na paggalaw, at ang matinding pakiramdam na naramdaman ko. Bakit ang gabing iyon kay Kuya Tonyo? Bago ako matulog, palagi kong iniisip iyon. At nakakahiyaman, nag-isip din ako ng mga imahinasyon. Bali. Talagang bali. Sinasabi ko sa sarili ko, ngunit hindi tumitigil ang maimahinasyon. Lumipas ang 2 linggo, nag-message ang ate ko. Sabi niya may birthday party. Punta ka sa Sabado na gabi. Magluluto si kuya. Gusto kong tumanggi. Ngunit kung tatanggi ako, mukhang kakaiba. Okay ate. Dumating ang Sabado. Tumayo ako sa harap ngang salamin at pumili ngang damit. Kakaiba ang sarili kong mas nag-alala kaysa karaniwan. Pumili ako ngang itim na damit. Nag-makeup din ako ng sobra. Dumating ako sa bahay nga ate ko. Kinalabog ang aking puso. Nasa sala ang ate ko at si Kuya Tonyo. Nena, nandito ka na? Masayang bati ngang ate ko. Niyakap niya ako. Nakatinginan kami ni Kuya Tonyo. Sa sandaling iyon, para bang may kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Magandang gabi, Kuya Tonyo. Oh, pasok ka. Ito ay isang awkward na pagbati. 2 linggo na rin. Nagsimula ang birthday party. Ngunit halos hindi kami nag-usap ni Kuya Tonyo. Habang nasa banyo si ate, naiwan kami ni Kuya Tonyo ng kami lang. Naging tahimik ang paligid. Nena, kalimutan mo na iyon, sabi ni Kuya Tonyo. Alam ko, pasensya na talaga. Hindi ko rin alam. Ako rin. Okay lang, ngunit hindi okay. Dahil iniisip ko iyon gabi-gabi. Kailangan nating kumilos na parang walang nangyari, sabi niya. Opo, gagawin ko po. Sa sandaling iyon, bumalik ang ate ko. Habang pauwi, masikip ang aking dibdib. Nang makita ko si Kuya Tonyo, mas malinaw na bumalik ang gabing iyon. Sinabi niyang kumilos kami na parang walang nangyari, ngunit posible ba iyon? Naalala ng aking katawan, ang lahat ng pakiramdam ngabing iyon. At sa totoo lang, ayaw kong kalimutan. Iyan ang pinakamalaking problema. Lumipas ang 1 buwan. Sa panahong iyon, iniwasan ko si Kuya Tonyo. Tuwing mag-aya ang ate ko na makita, nagbibigay ako ng dahilan. Ngunit dumating ang araw na hindi ko na maiwasan. Ang anibersaryo ng lola. Isang Sabado ang hapon, dumating ako sa bahay ng ate ko. Nasa sofa ang mga magulang ko, at nagluluto ang ate ko sa kusina. Bumababa si Kuya Tonyo mula sa 2 palapag. Nakatinginan kami habang bumababa siya sa hagdan. 1 buwan na rin. Ang guwapo pa rin niya. Nena, nandito ka na. Opo, kuya.
Maikling pakbati. Ngunit sa maikling sandaling iyon, mayroong dumaloy. Matapos ang paghahanda para sa anibersaryo, kumain kami ngang hapunan. Nagtanong si tatay tungkol sa aking buhay at muling lumabas ang usapan tungkol sa pag-ibig. Pinrotektahan ako ni Kuya Tonyo. Nena, nasa tamang landas siya ngayon. Mainit ang kanyang boses, nakatinginan kami. Mukhang komplikado ang tingin ni Kuya Tonyo. Pagkatapos ang hapunan, nahugas kami ang pinggan ng ate ko. Nena, okay ka ba nitong mga araw? Hindi ka nagpaparamdam sa loob ng isang buwan. Pasensya na, ate. Sobrang abala talaga ako sa trabaho. Hinaplos ng ate ko ang aking balikat. Pakiramdam ko, luluha ako. Lumabas ako sa pasilyo para magpunta sa banyo, at nakasalubong ko si Kuya Tonyo na bumababa mula sa ikalawang palapag. Makitid ang pasilyo. Nina Marie Peteyong may usep sandali. Kinayla po ang aking puso. Lumabas tayo? Tumango ako. Sinabi ni Kuya Tonyo sa sala, mahal, pupunta lang kami ni Nena sa convenience store. Sige, umalis na kayo. Lumabas kami. Dumampi ang malamig na hangin sa aking mukha. Umupo kami sa isang bench sa isang maliit na parke sa kapitbahayan. Naging tahimik ang paligid. Sa loob ngang isang buwan, nahirapan ka ba? Unang sabi ni Kuya Tonyo. Okay lang po ako. Nagsisinungaling ka. Nakasulat sa mukha mo. Nahirapan din po ba kayo, Kuya Tonyo? Oo. Inisip ko iyon araw-araw. Ang gabing iyon. Mabilis na nagsimulang tumibok ang aking puso. Ako rin po. Mahinang sagot ko. Hinawakan ni Kuya Tonyo ang aking kamay. Mainit at nanginginig ang kanyang kamay. Nena, alam kong hindi ito dapat mangyari. Ngunit alam ko rin. Maari mo bang kalimutan? Hindi ko po kaya. Walang pigil na lumabas ang pag-amin. Ako rin. Mas mahigpit na hinawakan ang kamay ni Kuya Tonyo. Wala na akong usapan kay Nena ngayon. Trabaho lang ang ginagawa namin at kalahating taon nang walang relasyon. Kuya, ikaw lang ang nasa isip ko. Ang gabing iyon lang ang nasa isip ko. Sumakit ang aking dibdib. Ako rin po. Tiningnan namin ang isa't isa. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakatitigan ang mata ng dalawa. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Kuya Tonyo. Si ate iyon, Kuya, nasaan ka? Papunta na ako. Pinatay niya ang telepono at tumayo si Kuya Tonyo. Dumaan kami sa convenience store para bumili ng inumin at umuwi. Lumipas ang oras ng hapunan, umalis ang mga magulang ko bandang alas 9. Nagsimula na rin akong umalis. Nena, matulog ka na dito. Hindi. Kailangan ko nang umuwi. Hindi na ako makapanatili pa doon habang pauwi. Komplikado ang aking isip. Ang pag-amin ni Kuya Tonyo, ang nanginginig na haplos, ang matinding titik. Pareho rin ako. Hindi ko kayang kalimutan. Nang gabing iyon, may nag-text mula kay Kuya Tonyo. Pasensya na ngayon. May nasabi akong kakaiba. Nag-type ako ang sagot. Okay lang po. Masaya nga po ako na naging tapat ako. Ipinadala ko. Pagkaraan ng ilang sandali, may nag-text muli. Nena, anong dapat nating gawin? Matagal akong nag-isip bago sumagot. Hindi ko po alam. Ngunit ang totoo, hindi ko kayang kalimutan si Kuya Tonyo. Walang sagot na dumating. Kinaumagahan, may text akong natanggap. Ako rin, hindi ko kayang kalimutan ka. At may isa pang linya. Kung hindi ka abalahin, maari ba tayong makita? Ang aking nga kamay ay nanginginig. Kailangan kong tumanggi. Ngunit ang aking mga daliri ay nagtatip ng ang sagot. Kailan? Dumating ang sagot. Sa Martes sa susunod na linggo, sinabi ni Ate Nena na pupunta siya sa isang business trip sa Cebu. Mabilis na tumibok ang aking puso. Ito ang huling pagkakataon. Kung tatanggi ako ngayon, maaring matapos ang lahat, ngunit ang aking kamay ay nagpapadala ng ibang sagot. Okay po. Makita tayo? Ipinindot ko ang send button. Ito ay isang desisyon na hindi na mababawi. Lumipas ang isang linggo. Ilang beses kaming nag-text ni Kuya Tonyo. Maikling pakbati, ngunit may pag-asa doon.
dumating ang Martes. Umalis ang ate ko para sa business trip sa Cebu. Nena, nakarating na ako sa Cebu. Magchat-chat ako bukas. Okay, ate? Ingat ka. Alas, 6 gabi. Nag-text si Kuya Tonyo. Ipapasa ko ang address ng wine bar sa poblasyon. Nakuha ko ang address. Nagbihis ako. Navy blue na damit at base coat. Nag-makeup din ako ng mayos. Dumating ako sa wine bar. Ito ay may komportableng ambiyanse. Nasa loob na si Kuya Tonyo. Tumayo siya nang makita ako. Nandito ka na? Opo. Umupo ako. May 2 baso ang alak. Naging awkward ang katahimikan. Pasensya na sa pag-aya sa iyo ngayon. Okay lang po. Gusto ko rin po kayong makita. Ito ay isang tapat na pag-amin. Uminom kami ng alak. Kumusta ka ngayon? Nahirapan po ako. Inabot ni Kuya Tonyo ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hinawakan niya ang aking kamay. Nena, alam kong hindi ito dapat mangyari. Ngunit alam ko rin, pero hindi ko po kayang pigilan. Nakatinginan kami. Uminom si Kuya Tonyo ng alak. At dahan-dahan siyang nagtanong, Nena, samahan mo ba ako ngayon? Alam ko. Anong ibig sabihin nito? Opo. Lumalim ang tingin ni Kuya Tonyo. Namin ang aming alak at umalis sa wine bar. Wala nang atrasan. Muli naming tatawirin ang ipinagbabawal na linya. Umalis kami sa wine bar. Dumampi ang malamig na hangin ng gabi sa aking mukha. Mabilis na tumibok ang aking puso. Nasa underground parking ang kotse ni Kuya Tonyo. Magkatabi kaming naglakad papunta sa elevator. Walang nagsasalita. Sa loob ng elevator, kami lang 2. Pagkasarado ng pinto, idinikit ako ni Kuya Tonyo sa pader. Dumampi ang kanyang labi sa aking labi. Ito ay isang marahas at desperadong halik. Tinugon ko rin siya. Sumabog ang emosyon na pinipigilan ko sa loob ng mahigit 1 buwan. Niyakap ko ang lik ni Kuya Tonyo at mas malalim na humalik dumating ang elevator. Nagiwalay kami. Hingal ako. Sumakay kami sa kotse. Habang nagmamaneho, ipinatong ni Kuya Tonyo ang kanyang kamay sa aking hita. Dahan-dahan niyang hinaplos sa ibabaw ng aking damit. Kuya, pigilan mo. Sandali lang. Nanginginig din ang aking boses. Nagmaneho ba kami ng 20 minuto? Ang lugar na pinuntahan namin ay isang opisina sa Makati. Sinabi niya na ito ay kanyang personal na studio. Sumakay ako sa elevator. 15 palapag. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nakatiis. Nahalikan kami ulit sa loob ng elevator. Binuhat ako ni Kuya. Isinandal niya ako sa dingding at mas lumalim ang aming halik. May tumakas na tunog. Dumating ang elevator at pinuntahan ako ni Kuya sa pasukan. Malawak ang studio. May gagawa, mesa, bookshelf, at isang kama sa isang sulok. Inilapag ako ni Kuya sa kama. Huminto sandali. Nakatinginan kami. Okay ka lang ba talaga, Cheska? Maingat na tanong ni Kuya. Sa halip na sagutin, hinila ko ang kanyang lig. Naghalikan ulit kami. Hinubad ni Kuya ang aking coat. Dahan-dahan, malumanay. At ibinaba niya ang zipper ng aking dress. Nahulog ang damit sa sahig. Nahubad din si Kuya. Mabilis ang pangyayari. Humiga kami ng makatabi sa kama. Sa pagkakataong ito, iba. Hindi kami sa dilim. Tinitingnan ang isa't isa, nakakatitigan, at may kamalayan sa lahat. Gumalaw ang kamay ni Kuya sa aking katawan. Lig, balikat, baywang. Ang ganda mo, bulong ni Kuya, dahan-dahan at maingat. Nahiya ako pero hindi ko ayaw. Bumaba ang labi ni Kuya sa aking lig. Sa kolarbone, dibdib, tiyan. Nag-iwan ang bakas ang mainit na halik sa aking balat. Hindi ko napigilan ang tunog. Ang aking katawan na nayelo sa loob ng 1.5 taon ay ganap ng nagising. Umakyat si Kuya. Nakatitigan kami. Malalim at mainit ang kanyang nga mata. Cheska, mahal kita. Pakiramdam ko huminto ang puso ko. Kuya, hindi na ako makapagsalita. Dahil pumasok na si Kuya sa akin. Sabay na dumating ang sakit at saya. Kasing tindi ngang gabing iyon.
mas malinaw dahil may kamalayan. Dahan-dahan akong nagsimulang gumalaw. Malalim, napakalalim. Hindi ako pumikit. Habang tinitingnan ang isa't isa. Nakita ko ang ekspresyon ni Kuya. Isang desperado at sabik na ekspresyon. Cheska, hindi ko talaga. Hindi ko na maalala ang masalita. Sa halip, mas lumalim siya. Tinanggap ko rin siya. Itinaas ko ang aking baywang, at mas tinanggap siya. Parang huminto ang oras. Mundo lang naming dalawa. Bumilis ang galaw ni Kuya. Huminga siya ng malalim at pinawisan. Cheska, malapit na ako. Ako rin. Sabay kaming nakarating sa rurok. Nanginginig ang buong katawan ko. Niyakap ko ng mahigpit si Kuya at naramdaman ang sandaling iyon. Huminga din ng malalim si Kuya at bumagsak sa akin. Ang tanging naririnig ay ang kanyang malalim na pahinga. Pakaraan ng mahabang panahon, humiga si Kuya sa gilid. Pero yakap pa rin niya ako. Cheska. Sorry. Hindi mo kasalanan, Kuya. Gusto ko rin. Isang matapat na pagtatapat. Ano na mangyayari sa atin? Isang tanong na hindi masagot? Hindi ko alam. Pero sa ngayon, gusto ko lang manatilingan ito. Mas niyakap ako ng mahigpit ni Kuya. Matagal kaming nakahiga ng ganun. Pero alam ko, hindi ito ang katapusan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang gumalaw muli ang kamay ni Kuya. Muli, bulong ni Kuya. Sa halip na sagutin, sinagot ko siya ngang halik. Sa gabing iyon, 3 pa kaming nahalikan. Hindi kami makahinto. Ang mapinipigilang damdamin ay sumasabog. Huminto kami bandang 2:00 ng madaling araw. Pagod kaming dalawa. Nakatulog ako sa yakap ni Kuya. Komportable. May guilt din pero sabay na masaya. Kakaiba, di ba? Sa kabilangan ganitong maling bagay, masaya ako. Kinabukasan, nagising ako. Nakatingin sa akin si Kuya. Nakabuti ang tulog mo? Oh, hindi ka gutom? Kumain tayo ng almusal. Pumunta kami sa isang tahimik na cafe malapit. Nay ora kami na punch. Cheska, makikita pa ba tayo? Maingat na tanong ni Kuya. Makikita? Oh, sa tingin ko hindi ko kayang tapusin sa isang gabi lang. Ganito rin ako? Ako rin. Pero hindi dapat malaman ni Ate Jean. Hindi talaga niya dapat malaman. Lumitaw ang guilt. Pero hindi ko mapigilan. Kailangan nating maging maingat. Alam ko. Gagawin ko ang lahat para maging maingat. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang aming sikretong relasyon. Nagbiyahe si ate ng 2,3 beses sa isang linggo. Sinamantala namin ang oras na iyon. Nakita kami sa studio ni Kuya. Minsan sa bahay ko, minsan sa isang tahimik na hotel. Nakita kami ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Sa araw ay parang estranghero. Sa gabi ay parang makasintahan. Ang pinakamahirap ay kapag nakikita kami sama family gathering. Kailangan kong makunwari na walang nangyayari sa harap ni ate, pero sabay din itong kapanapanabik, ang pagbabahagi ng sikreto, ang tensyon na parabang malapit ng mahuli. Lumipas ang isang buwan, lalong lumalim ang relasyon. Sa simula, simpleng atraksyon lang ito, pero habang lumilipas ang panahon, nagbago. Tuwing nakikita kami, nag-usap kami, ang mga pangarap, kabiguan, at kalungkutan ni Kuya, ang aking mga sugat, takot, at pagnanais. Nagsimula kaming malaman ang loop ng bawat isa. Kumusta kayo ni Jean? Isang araw, tinanong ko. Sa totoo lang, wala na kaming relasyon mula pa nung 6 na buwan. Halos wala na kaming usapan. 6 na buwan? Si Jean, trabaho lang ng trabaho. Nakatira kami sa isang bahay pero parang estranghero. Malungkot ang kanyang boses. Ako rin. Kaya nakipaghiwalay ako sa ex-husband ko. Oh, may affair din. At hindi ko na kinaya. Niyakap ako ni Kuya. Sorry, mahirap siguro para sa iyo. Okay lang. Tapos na iyon, Cheska. Pakiramdam ko na buhay ako muli mula nang makilala kita. Kumabog ang puso ko. Ako rin. Nagsimula akong ngumiti ulit mula nang makilala ko si Kuya. Naghalikan kami.
Isang malalim at matamis na halik. At muli kaming nakabalutan. Lumipas ang 2 buwan. Isang araw, sinabi ni Kuya, Cheska, gusto mo bang magbakasyon sa weekend? Magbakasyon? Tayong dalawa? Oh. Nag-book ako ang tahimik na pensyon sa may probinsya, delikado ito. Pero hindi ko kayang tumanggi. Sige. Nakunwari ako kay ate na may company workshop. Sinabi ni Kuya na may architecture seminar siya. Biyernes ang gabi, sumakay ako sa kotse ni Kuya at nagtungo kami sa probinsya. Kinikilig ako. Ang pensyon ay nasa isang liblib na lugar sa bundok, walang kahit ano sa paligid. Pagpasok pa lang sa kwarto, naghalikan na kami. Naghubad kami at nagtungo sa kama. Sa gabing iyon, 4 na beses kaming nahalikan. Kinabukasan, huli kaming nagising. Nahanda si Kuya ng almusal. Naglakat-lakat kami sa hapon, magkahawak kamay kaming naglakad. Malaya kami. Cheska, sana ganito na lang tayo habang buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto ko lang na ganito, simple, nang hindi nagtatago, sumakit ang puso ko, dahil imposibleng pangarap ito. Hindi naman pwede, Kuya. Alam ko. Pero minsan, iniisip ko. Gusto ko ng mayak. Minsan iniisip ko rin iyon. Niyakap namin ang isa't isa. Mahaba, linggo ngang gabi, bumalik kami sa Maynila. Ibinihagi ako ni Kuya malapit sa bahay ko. Mag-ingat ka. Pagbaba ko sa kotse at naglalakad, tumunog ang telepono ko. Si ate. Cheska, okay ba ang workshop mo? Oh, okay naman. Kagagaling ko lang din sa bahay. Si Kuya rin, kagagaling lang din sa seminar. Tayong tatlo, abala lahat. Natusok ang puso ko. Walang alam si ate. O nga, ate. Magpahinga ka. Ibinaba ko ang tawag at bumuntong hininga. Bumalik ang guilt. Buong weekend, kasama ko si Kuya, hindi ko man lang naisip si ate. O nagsumikap akong hindi isipin siya. Pero ngayon, ito na ang realidad. Ang ginagawa namin ay isang affair, pagtataksil sa pamilya. Pagpasok ko sa bahay, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Nakita ko ang marka na iniwan ni Kuya sa aking leg. Masaya ang muka ko. Kakaiba. Sa kabilang ganitong maling bagay, masaya ako. Pero hindi ko mapigilan. Sobra na akong nahulog. Lumipas ang 3 buwan, nagpatuloy ang aming relasyon. 2 o 3 beses sa isang linggo, minsan araw-araw kaming nakikita. Sa studio ni Kuya, sa bahay ko, sa isang tahimik na hotel. Iba-iba ang lugar pero hindi humihina ang aming passion. Pero sabay ding lumalaki ang guilt. Tuwing may family gathering, parang nahahati ang puso ko. Isang gabi, sa studio ni Kuya, nakahiga kami ng makatabi sa kama. Cheska, makakapagpatuloy pa ba tayo ng ganito? Ano ang ibig mong sabihin? Hanggang kailan tayo magtatago at makikita ng ganito? Hindi kaya mabubunyak tayo? Kinabahan ako. Kung mag-ingat tayo, magiging okay. Pero napansin na ni Jean na nagbago ka. Nagbago? Oh, mas masaya ka raw kaysa dati? Tinanong niya kung may magandang nangyari sa iyo. Hindi ako makahinga sandali. Natatakot din ako. Pero hindi ko kayang talikuran si Kuya. Ako rin. Hindi ko yata kayang mabuhay nang wala ka. Niyakap namin ang isa't isa ng matagal. Lumipas ang ilang araw. May tumawag mula kay ate. Kakaiba ang boses niya. Cheska, pumunta ka sa bahay namin bukas ng gabi. May importante akong sasabihin. Ano ang sasabihin mo? Malalaman mo pagdating mo. Kailangan mong pumunta. May kakaiba. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ni ate. Nakaupo si ate at Kuya sa sala. Pareho silang seryoso ang ekspresyon. Kinabahan ako. Nahuli ba kami? Umupo ka, Cheska, sabi ni ate. Maingat akong umupo sa sofa. Tiningnan ni ate si Kuya. At hinawakan ang kamay ko. Pero parang kinikilig ang ekspresyon niya. Cheska, gusto ko munang sabihin sa iyo. Ano po ate? Ngumiti si ate. Buntis ako. Parang huminto ang mundo. Ano? 8 weeks na. Kinumpirma kahapon sa ospital. Blanko ang isip ko.
Tiningnan ko si kuya. Magulo din ang ekspresyon niya. Congratulations, ate. Nagpilit ako ngiti. Pero wasak ang loob ko. Salamat, Cheska. Sa totoo lang, nagulat din kami. Hindi namin pinlano. Tiningnan ni ate si kuya at ngumiti. Ngayon, kumpleto na ang pamilya natin. Patuloy na masayang nagsalita si ate, pangalan ng bata, plano ng pagpapalaki, ang buhay sa hinaharap. Ngumiti lang ako at nakinig, umiyak ako sa loob. Pagkaraan ngang halos isang oras, umuwi ako. Pagkasara kong pinto, bumagsak ako, umupo ako sa sahig at umiyak. Buntis si ate. Sa anak ni kuya. Wasak na wasak ang puso ko, tumunog ang telepono ko. Si kuya. Hindi ko sinagot. Nag-text siya. Cheska, sorry. Ipaliwanag ko, may dumating ulit. Hindi ko rin alam. Minsan lang isang buwan ang nakaraan. Hindi ko gustong basahin. Itinapon ko ang telepono. Humiga ako sa kama at umiyak. Walang tigil akong umiyak. Lumipas ang ilang araw. Hindi ko sinagot ang tawag ni kuya. Hindi ko rin binasa ang kanyang nga text message. Pero hindi sumuko si kuya. Isang gabi, lumabas siya sa harap ng bahay ko. Binuksan ko ang pinto. Wala akong lakas para tumanggi. Mukhang payat si kuya. Cheska. Pasok. Makaharap kaming umupo sa sala. Sorry. Talaga. Hindi mo kasalanan, kuya. Magandang balita ang pagbubuntis ni ate, di ba? Pero ikaw, okay lang ako? Nanginginig ang boses ko pero pinigilan ko. Hinawakan ni kuya ang kamay ko. Cheska, isang beses lang, isang buwan ang nakaraan. Nag-usap kami ni Jean. Alam ko, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Pero asawa ka ni ate, kuya. Natural lang iyon. Nanatili ang katahimikan. Kuya, sa tingin ko kailangan na nating tapusin ito. Tumigas ang mukha ni kuya. Ano? Buntis na si ate. Magkakaroon ng anak. Magiging tatay ka, kuya. Pero kailangan mong manatili sa tabi ni ate. Kailangan mong maging tatay ng anak mo. Lumuluha ako. At kailangan ko ng lumayo. Umiyak din si kuya. Cheska, mahal kita. Mahal din kita, kuya. Taos puso kaming nagyakapan. Ito na ang huling yakap. Pero ito ang pinakamahusay na magagawa namin. Matagal kaming nagyakapan. Umalis ka na. Naghihintay si ate. Cheska, umalis ka na. Kuya, pakiusap. Tumayo si kuya. Naglakad patungo sa pinto. Cheska, kailangan mong maging masaya. Talaga. Ikaw din, kuya. Maging masaya ka kasama si ate at ang anak ninyo. Sumara ang pinto. Umalis si kuya. At bumagsak ako sa sahig at umiyak. Lumipas ang isang linggo. Walang balita mula kay kuya. Hindi rin ako nag-contact. Tapos na. Araw-araw may tumatawag mula kay ate. Balita tungkol sa pagbubuntis, resulta niyang check-up sa ospital. Lahat ay masayang balita. Cheska, sa susunod na linggo may check-up ako sa ospital. Gusto mong sumama? Sorry, ate. May business trip ako sa araw na iyon. Nagsinungaling ako. Lumipas ang isang buwan. May inalok sa akin na overseas posting sa trabaho. 3 taon sa Paris branch sa France. Karaniwan. Nag-isip ako. Pero ngayon, iba. Agad kong tinanggap. Kailangan kong umalis. Mula sa lahat ng alaala na ito, mula kay kuya, isang buwan pagkatapos, ang aking pag-alis. Isang linggo bago umalis, may family gathering. Isang pagdiriwang para sa pagbubuntis ni ate, ayaw kong pumunta pero kailangan. Dahil ito ang huli. Dumating ako sa bahay ni ate. Nandun din ang mga magulang ko. Medyo malaki na ang tiyan ni ate. 16 na linggo siyang buntis. Mukha siyang masaya. Nandun din si kuya. Nagkatinginan kami pero mabilis siyang umiwas. Isang buwan na kaming hindi nakikita. Muharing payat si kuya. Umupo ako at nakilahok sa usapan habang nakangiti. Lahat ay masayang kwento. Pagkatapos ang hapunan sinabi ko, may sasabihin ako. Lahat ay tumingin sa akin. Sa susunod na buwan,
Ako ay itatalaga sa France. Sa loob ng 3 taon? Ano? 3 taon? France? Nagulat na tanong ni ate. Oo. Sa Paris branch. Dahil magandang oportunidad, tinanggap ko. Bakit biglaan? Sa tingin ko makakatulong ito sa karir ko, at sa tingin ko kailangan kong bagong simula, nalungkot si ate. Hindi ko man lang makikita ang pamangkin ko na isisilang, magfi-video call ako. Madalas kitang kokontakin. Nalungkot din ang mga magulang ko pero sinuportahan ako. Walang sinabi si kuya. Yumuko lang siya. Bago umuwi, nagkaroon kami na sandaling mag-isa ni kuya. Sa terase iyon, pumunta ka talaga sa Paris? Oo. Dahil sa akin? Hindi. Talagang magandang oportunidad ito. Nagsinungaling ako, Cheska. Sorry. Kuya, tama na. Tapos na ang lahat. Makakalimutan mo ba? Kailangan kong kalimutan. Ikaw din, kuya, ako rin. Nanatili ang katahimikan. Maging masaya ka, Cheska. Ikaw din, kuya. Maging masaya ka kasama si ate at ang anak ninyo. Huling nakatinginan kami. May luha sa mata ni kuya. Paalam, kuya. Sige. Ingat ka. Umalis ako sa teras. Hindi ako lumingon. Isang buwan pagkatapos, nakatayo ako sa airport. Hinatid ako ni ate at ng mga magulang ko. Wala si kuya. Madalas kang mag-contact. Oh, mag-ingat ka, ate. Niyakap ko si ate. Mahal kita, Cheska. Ako rin, ate. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Pumasok ako sa departure area. Paglingon ko, kumakaway si ate. Kumaway din ako. At tuluyan akong tumalikod. Sumakay ako sa eroplano. Sa labas ang bintana, nakita ko ang nga ilaw ang Maynila. Palayo ng palayo. Lumuluha ako. Ang nakaraang 3 buwan ay parang mabilis na paglipas. Ang aming unang gabi ni kuya, ang mga pagtatakbo sa studio, ang biyahe sa probinsya, at ang pamamaalam, lahat ay parang panaginip. Isang ipinagbabawal na panaginip. Pero tapos na. Ito na ang bagong simula. Lumipat ang eroplano. Paliliit ng paliliit ang Maynila. Huling naisip ko, paalam. Kuya, mahal kita. Pero kakalimutan na kita. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Umaakyat kami sa itaas ng nga ulap. Isang bagong langit. Lumipas ang 3 taon. Ang buhay sa Paris ay abala ngunit payapa. Nakatuon ako sa trabaho at dahan-dahang gumagaling. Paminsan-minsan, naaalala ko ang Maynila. Si ate, mga magulang ko, at si kuya. Pero hindi na ako nasasaktan. Isa na lang itong lumipas na alaala. Isang araw, may video call mula kay ate. Cheska. Sa screen, masaya pa rin si ate. Sa tabi niya, ang 3 taong gulang kong pamangkin. Tita. Kumawe ang pamangkin ko. Ang cute. Ang laki ng pamangkin ko. Oh, talagang makulit. Ngumiti si ate. Muha siyang masaya. Si kuya, abala raw sa trabaho ngayon. Ganun ba? Hindi na ako nasasaktan. Cheska, kailan ka babalik? Miss na kita. Sa Pasko siguro ako uwi. Talaga? Ang ganda? Tinapos ko ang tawag at ibinaba ang telepono. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang gabi sa Paris. Ang ganda. Malinaw pa rin ang alaala ng gabing iyon. Pero ngayon, okay na ako. Hindi ako nagsisisi. Isang maling pag-ibig ito, pero pag-ibig pa rin. At ang pag-ibig na iyon ay nagpalakas sa akin. Ngayon, handa na akong magmahal muli. Tapos na ang ipinagbabawal na pag-ibig, pero nagpapatuloy ang aking buhay. At sapat na iyon,